Isang bakasyon sa Japan ang dapat sana'y masayang alaala. Pero isang gabi sa convenience store ang naging dahilan kung bakit hindi nila natapos ang kanilang bakasyon. Good evening, my moonlit souls! What's keeping my moonlit souls awake tonight? Welcome sa bagong episode ng Stories Sent at 3 a.m. So, yung nagpadala sa atin ngayon ng letter ay from Anonymous, 16 years old. And nag-share siya ng kanyang experience dito sa Japan. Nag-vacation sila ng family niya. I think kaya niya na-open yung experience niya dito sa Japan is kasi nakita niya yung nag-viral na video ko again. Anyway, proceed na tayo sa letter niya. Basahin na natin. Hello po, Direk Luna. I want to share our experience po sa Japan. Hehe. Pagkatapos ng graduation at dahil wala ng klase, nagbakasyon kami sa Japan kasama family ko. 7 days dapat kami doon kaya sobrang excited naming lahat. Noong pang-apat na gabi namin, kaming tatlong magpipinsan lang ang naglalakad papunta sa malapit na convenience store habang nasa hotel sina mama at papa. Normal naman lahat noong una. May customers sa loob, may cashier, at maliwanag yung place. Habang namimili kami ng snacks, napansin namin yung batang babae sa kabilang aisle. Nakatayo lang siya, nakaputing damit at mahaba ang buhok niya. Akala namin normal customer lang din. Pero habang lumilipat kami ng aisle, parang sumusunod siya sa amin. Tahimik lang, nakatingin. Kinabahan na kami kaya pumunta agad kami sa counter para magbayad. Napansin niyang nakatingin kami sa likod namin. Sino po kasama niyo? Tanong niya. Paglingon namin, nandoon yung batang babae, sobrang lapit sa amin. Biglang namutla yung cashier at tumingin sa CCTV ng monitor. At doon namin nakita na kaming tatlo lang pala ang nasa counter. Wala yung batang babae sa CCTV. Nanlamig kami agad. Pagharap namin ulit sa likod, wala na siya. Tahimik buong convenience store. Tapos may mahina kaming narinig na boses malapit sa amin. Kay Renaide. Hindi na kami naghintay pa. Kinuha namin agad sukle at tumakbo palabas ng convenience store. Pagdating namin sa hotel, agad namin sinabi kila mama at papa yung nangyari. Kahit hindi sila makapaniwala noong una, nakita nilang takot na takot talaga kami. Kinabukasan, nagdesisyon agad sila na umalis na kami ng Japan at umuwi ng Philippines kahit hindi pa tapos yung vacation namin. At habang nasa airport kami, tahimik lang kaming lahat. Wala nang gustong pag-usapan pa ang nangyari sa convenience store. At bago kami sumakay ng eroplano, sabay-sabay na lang kaming nagdasal na sana ligtas kaming makaalis at makarating ng Pilipinas. Nang makalipad na ang eroplano at unti-unting lumiliit sa bintana ang Japan, saka lang kami nakahinga ng maluwag. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakalimutan ang gabing iyon. Pero nagpapasalamat kami dahil nakauwi kaming lahat ng ligtas. At doon na nagtatapos ang liham ni Anonymous 16 years old. Grabe yung experience nila dito sa Japan, ano? So, ano masasabi nyo? Ako ba? Ano ba masasabi ko? Ang masasabi ko dito, marami talagang nakaka-experience lagi sa convenience store, no? Siguro dahil lagi tayong nagpapagpag sa convenience store. Lalo na yata, ano bang mas marami? Lawson? Family Mart? 7-Eleven? Kasi may nagsabi Lawson eh. Anyway, sayang naman yung stay nila sa Japan, no? Pero okay na din yun na okay na din na umuwi na lang din sila ng mas maaga para naman sa peace of mind nilang lahat, ano? I hope piliin nyo pa rin na makapag-vacation dito sa Japan kasi mas marami namang magagandang bagay dito sa Japan kaysa sa mga multo. Anyway, thank you Anonymous 16 sa pag-share ng iyong message. This has been Stories Sent at 3 a.m. Kung may kwentong bumabagabag pa rin sa inyo, hanggang ngayon, alam mo na kung saan ito ipapadala. Pumunta lang sa Facebook at isearch ang Luna Holgado or Instagram, I am that
Luna004. Or pwede rin dito sa TikTok. Hanggang sa susunod, Moonlit Souls. Bye!